Huwag nating babawasan. Lalong huwag nating daragdagan. At sasabihin natin na yun na ang katotohanan. Because the Bible couldn't be more direct. Sorry, pero hindi yun mangyayari. Sapagkat hindi po pwedeng magkamali ang Diyos sa pagkalikha sa atin. Kasi hindi naman mahalaga ang opinion ko eh. Hindi rin mahalaga ang opinion mo. Ang mahalaga ay ang katotohanan na sinabi sa atin ni Kristo. Lahat ng makabubuti mangyayari sa iyo. Parang ganun ang sinasabi sa bersikulong ito. Kung ako ay mahal mo, anong sabi ng Panginoon? Kung mahal mo ko, susundin mo ang utos ko. Hindi lahat ng legal, moral. Hindi ibig sabihin, legal na, hindi ka na nagkakasala pa. Alam po ninyo, aaminin ko, na sa tuwing ma-encounter ko ang ebanghelyo para sa araw na ito, ang tendency ko po ay magnilay agad tungkol sa kasal, tungkol sa pag-aasawa. Sapagkat yun naman kasi ang obvious na pinag-uusapan dito, di ba? Kaya nga, ito rin, syempre, yung version din ni St. Matthew, ang palagi na ginagamit o pangkaraniwang ginagamit na gospel reading tuwing may wedding. But then, tandaan natin, na ang salita ng Diyos ay hitik sa kahulugan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Napakaraming ibig sabihin yan. Katulad ng gospel reading po natin ngayon, na kung pagninilayan pa po nating mabuti, we will be surprised to realize that aside from what we knew already, ay meron pa itong mga sinasabi. Halimbawa po, may sinasabi rin ito tungkol sa pagiging lalaki at babae. Father naman, matawa ka eh. Ang ebanghelyo ay tungkol sa kasal. Siyempre, may i-mention na lalaki at babae. Alam ko yan. Pero kung given na naman, bakit i-mention pa yan? You see, it's in verse 6, kung saan sinabi ng Panginoon, sa pasimula pa, nilalang silang lalaki at babae. On its own, kung itong first lang babasahin natin, obvious ba na ito'y tungkol sa wedding? I don't think so. Manapa, ito ay tungkol sa pagkalikha sa tao, lalaki at babae. Yun lang yun. But then, sa verse 7, ay sasabihin ng Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa upang sila'y maging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Yun ang tungkol sa pag-asawa. So po pwedeng ang sinabi na lang talaga ng Panginoon ay yung immediately, verse 7. Without referring, without mentioning, verse 6. Yun lang din naman ang dapat niyang sabihin sa mga kausap niya. Or at least, he could have said, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama. At yun na nga ang sinabi sa verse 7. Kung bakit sinabi pa niya na sa pasimula, nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Kung ang topic lamang naman niya ay tungkol sa pagiging isa ng mag-asawa. Certainly, bukod sa pag-aasawa, meron pa siya ditong ibang sinasabi. Sinasabi rin niya dito na ang nilikha lamang ng Diyos ay lalaki at babae. Now, you can have many various social and cultural expressions of being feminine and masculine. Pero wag nating babaguhin. Wag nating babawasan. Lalong wag nating daragdagan. At sasabihin natin na yun na ang katotohanan. Because the Bible couldn't be more direct. Jesus couldn't be more plain. There are only two genders, male and female. In fact, kung iisipin po natin, mas nauna pang i-establish ng Panginoon ang katotohanan ito kaysa sa katotohanan ng sakramento ng banal na matrimonyo. Kasi yung katotohanan na nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, sa Genesis 1, nandun na agad yan. Binigay na agad yan. Sa unang kapitulo ng banal na kasulatan, nandun na agad. Ang pundasyon na yan. Yung kasal, sa Genesis 2 na lang. And not just that. Kung iisipin nga po natin, yung kasal ay meron pang expiration date. Wait, sa langit. Kasi sa langit, sabi ng Panginoon elsewhere in the gospel, wala nang pag-aasawa. Wala na.
Lahat tayo magkakapatid na. Pero yung pagiging lalaki at babae natin, dala-dala pa rin natin. Wala itong expiration date. Lalaki at babae pa rin tayo in our glorified body. Kaya, sorry, hindi po pwedeng yung mga nagsasabi, I am a woman trapped in a man's body lang. I am a man trapped in a woman's body. Hindi po pwede at hindi mangyayari na pagdating sa langit, ikaw na ipinanganak na lalaki, pero gustong maging babae, sa langit ikaw ay magiging babae. Ikaw na ipinanganak na babae, pero gustong maging lalaki, sa langit ikaw ay magiging lalaki. Sorry, pero hindi yun mangyayari. Sapagkat hindi po pwedeng magkamali ang Diyos sa pagkalikha sa atin. But when it happens, kapag ikaw ay napunta sa langit, kapatid, you couldn't be more free. You couldn't be more happy. Na sa langit, kung papaano ka ipinanganak dito, ganun ka pa rin. Kung papaano ang kasarian mong ipinanganak ka dito, ganun ka pa rin. You'll be happy. I assure you. Yun ang siguradong mangyayari in your natural, original, but glorified body. Kaya kayong magalit sa akin, ha? Sabi ko naman, di ba, napupunta rin naman kayo ng langit. At least pwede, di ba? Gaya ng kahit sino dito. Lahat tayo pwede na mapunta ng langit. Pwede tayo magkaroon ng iba't ibang mga expressions. Pero wag nating babaguhin ang katotohanan. Huwag kayong magalit. Sinasabi ko lang ang katotohanan. In fact, isa po ako sa nasasaktan sa katotohanan ito. Hindi dahil may gender issue ako, kundi dahil may mga kamag-anak ako, may mga close friends ako, may mga kakilala kong mabubuting mga tao na tatamaan ng katotohanan ito. Pwede kayong mag-imbestiga kung papaano ko sila mahalin, pakitunguhan at igalang at suportahan. Minsan nga kulang na lang, sabihin ko sa kanila, go girl! Ayos, ang ganda mo kaya! Okay lang yan. Huwag mong iisipin na sasabihin ng iba. Kulang na lang talaga sabihin ko yun. Pero hindi ko sinasabi yun. Kahit parang gusto ko. Kasi hindi naman mahalaga ang opinion ko eh. Hindi rin mahalaga ang opinion mo. Ang mahalaga ay ang katotohanan na sinabi sa atin ni Kristo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo, ha? Ang sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao tungkol sa kasal yon. Pero kung ipapatungkol naman natin sa kasarian, paraphrasing this, para ibagay sa ating pinagninilayan, ay parang sinasabi rin ng ating Panginoon, ang katotohanang sinabi ko na nung una, huwag niyong pasisinungalingan, huwag niyong pabubulaanan, sundin niyo na lang. Kasi we can give many beautiful and convincing arguments about this, about that. Pero sinabi na ng Diyos eh. And when God has already said it, that should settle it. Sundin na lang, walang labis, walang kulang. Sapagkat yun ang tunay din namang pagsunod eh. Ang tunay na pagsunod, kahit ayaw mo, kahit di mo gusto, pero katiwa-tiwala yung nag-uutos sa'yo. Meron pa bang mas katiwa-tiwala kesa sa Diyos? Sundin mo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo din kung sino yung nakikipagtalo kay Kristo. Ang mga Pariseo. Of all people, sila pa talaga. Sila itong napakamitikuloso sa pagsunod sa mga kautusan, sa banal na kasulatan. Nagko-quote pa yung mga yan. Pero pumipili lamang pala sila ng bersikulong gusto nila at iaayon nila sa gusto nila at yun ang ipipilit nila. They were like, Jesus, let's talk about divorce. Let us go to the book of Deuteronomy. But Jesus was like, let us talk about marriage and let us go to the book of Genesis, the first book in the Bible. Sapagkat lahat ay magkakaroon ng sense doon. Dahil yun ang gusto talaga ng Panginoon. Totoo namang mahirap sumunod kung minsan sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Pero panaligan natin yung sinabi
sa John 20:31 na ang lahat ng mga ito ay naisulat upang sumampalataya tayong Diyos si Jesus at upang magkaroon tayo ng buhay. For us to have life. Yung buhay na kaloob sa atin ng poong may kapal. Alam po ninyo, nagtataka ako pero hindi na dapat ipagtaka sapagkat sa Panginoon wala namang aksidente, lahat planado. Kung kailan pumutok yung balita na yung divorce bill daw ay pumasa na sa Senado, ito yung ebanghelyo, kilabutan na tayo. Kasi parang sinasabi ng maraming tao, tagumpay kami, okay, nasunod yung gusto namin. Ano sinasabi sa ebanghelyo? Sakto. Sakto. Ni hindi nga patungkol sa kasal dapat ang sermon ko, pero sakto kung kailan pumutok yung balita na ang divorce bill na ipasado sa Senado. Ano sabi ng Panginoon dito? Yan ang gusto niyo, pero hindi yan ang gusto ko. Sabi natin, makatutulong ito sa atin. Sige nga, sino bang nakakaalam ng makatutulong at makabubuti sa atin? Tayo ba? Kung tayo nakakaalam ng makabubuti para sa atin, di sana, hindi ka naloloko. Dami kaya ditong naloko ng boyfriend, ng asawa. Kung tayo nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin, di sana masaya tayo, wala tayong problema. Ang nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin, ang Diyos. At siya ang may sabi, all things work together for the good of those who love me. Lahat ng makabubuti, mangyayari sa iyo. Parang ganun ang sinasabi sa bersikulong ito. Kung ako ay mahal mo, anong sabi ng Panginoon? Kung mahal mo ko, susundin mo ang utos ko. So parang sinasabi ng Panginoon, kung hindi niyo susundin ang gusto ko, huwag kayong mag-expect na mabuti ang mangyayari sa inyo. Ang sabi ng mambabatas, ang bill na ito o ang batas na ito ay para talaga sa mga babae. More on para sa mga babae. Kapatid, ang kausap ni Kristo dito ay mga Pariseo. Mga Pariseyong lalaki. Ang kultura ng Hudyo makalalaki. Ang mga Pariseyong mga lalaki ang umaabuso sa diborsyo nung panahon ni Kristo. Kung iniisip ni Kristo na maganda ang diborsyo sa mga babae, sana sinabi niya dito, oo nga, sige, okay na yan. Hindi, kaya niya hindi pinapayagan dito mga lalaking mga Pariseo na umaabuso sa diborsyo ang naglalabi nito. Pinoprotektahan ni Kristo ang mga babae dito kung pagninilayan po nating mabuti ito. At sa lahat, tingnan po ninyo sa Bible, hindi niyo mapapintasan ang Panginoon sa malasakit niya sa mga babae. Ang nanay niya babae. Ang unang nakasaksi ng kanyang muling pagkabuhay, mga babae. Ang isa sa pinakamahaba niyang kinausap, mga babae. Ang Panginoon pa ba ang pagdududahan natin na hindi iniisip ang kapakanan ng mga babae? At may mga provisions na naman May mga provisions na, may mga remedyo na tayo. Ako mismo, hindi ko sasabihin sa iyo, pinubugbog ka, pagtingin hindi ko sasabihin sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, iwalayan mo. May mga remedy na naman Ba't kinakailangan pang i-legalize? Diba? Para isipin mo at isipin ng marami, okay na, hindi lahat ng legal, moral. Hindi ibig sabihin, legal na, hindi ka na nagkakasala pa. Ang sabi pa nung mambabatas, stricto naman tayo. Hindi naman kahit sino pwedeng makapag-diborsyo. Sana nga ganun ka-stricto. Pero nandito tayo sa Pilipinas na nagiging mayor kahit di mo alam kung talagang Pilipina. Hello? Paano ka nakakasigurado na ang batas na ito ay hindi maabuso? Pera-pera lang dito. Kaya, ipagdasal po natin, pagdasal natin ang bansa natin. Marami na tayong ininsist sa Diyos. Ito gusto ko, ito gusto ko. Diba? Mas malaya nga tayo ngayon Ngayon, hindi mo nga pwedeng basta pagalitan ng bata sa paaralan. May karapatan, kalayaan. O, nakita nyo, bumubuti ba ang mundo? Yun naman ang gusto ng demonyo Malaya kang gawin kung ano gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay nasa Diyos lamang. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen.